Tumayo, ipagpapatuloy ko po ang pagbasa ng salita ng Diyos. This is the Word of God, starting from verse 11. Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba, at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayon, mga huling araw, ay maturuan. Kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo, at baka siya'y matisod. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipinahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Kaya nga mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ganito ang sinasabi ko sa inyo, sapagkat alam kong kayo'y matatalino, kayo na ang magdesisyon. Hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa na ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinagpirapiraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, dahil iisa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan, kahit tayo'y marami. Sapagkat nagsasalo-salo tayo sa iisang tinapay. Tingnan ninyo ang bansang Israel. Hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog ay nakikibahagi sa ginagawa sa dambana? Anong ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang ang Diyos-Diyosan o ang pagkain niya handog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Kayo'y ayaw kung maging kaisa kayo sa mga demonyo. Hindi kayo nakakainom ng sabay sa kopa ng Panginoon at sa kopa ng mga demonyo. Hindi rin kayo maaaring makisalo ng sabay sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng mga demonyo. Nais ba nating malibugho ang Panginoon? Akala ba ninyo'y mas makapangyarihan tayo kaysa sa Kanya? Mayroon naman nagsasabi, malaya akong gumawa ng anuman. Ngunit hindi lahat ng ito ay makabubuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat ng ito'y nakakatulong. Huwag ang sariling kapakanan ang unahin ninyo kung hindi ang sa iba. Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag nang magtanong pa upang hindi mabagabag ang inyong budhi. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang buong daigdig at ang lahat ng naroroon, ang Panginoon ang may-ari niyon. Kung aanyayahan kayo ng isang hindi sumasampalataya at nais niyong dumalo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo at huwag na kayong magtanong pa kung iyon ay kagugulo ng inyong budhi. Ngunit kung may magsabi sa inyo, ito'y idealay sa mga Diyos-Diyosan, huwag ninyong kainin iyon alang-alang sa nagsabi sa inyo upang di mabagabag ang budhi. Ang aking tinutukoy ay ang budhi ng iyong kapwa at hindi ang budhi ninyo. Ikakatwiran naman ng iba, bakit ahadlangan ng budhi ng iba ang aking kalayaan? Bakit ako susumbatan dahil sa pagkain ko ng bagay na ipagpapasalamat ko naman sa Diyos? Tayo po'y saglit manalangin. Sa kapangyarihan ng inyong mga salita, aming Diyos, aming Ama, kami patuloy na nagpapailalim at nagpapakumbaba. Tunay nga po na kayo ang pinagmumulan ng buhay. Ang salita mo ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan. Matagpuan mo nawa kami sa aming pakikinig na patuloy na nagpapakumbaba sa inyo, nagpapasakop sa iyong mga katotohanan. Tulungan mo po, O Diyos, kaming makaunawa sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Ang pag-aalay sa Diyos-Diyosan ay una nating natunghayan 2 chapter bago po ang
kabanatang ating pag-uusapan sa umagang ito. At tunay nga na ang pag-aalay ng ang pagkain ng mga pagkaing iniaalay sa Diyos-Diyosan ay isang napakahalagang paksa o usapin noong panahon na yon, na iyon ay halimbawa lamang na inihalimbawa ni Apostol Pablo upang lubos nating maunawaan kung ano ang tunay na mensahe na kanyang nais ipabatid sa kanila. At ito ay ang kalayaan. Ang kalayaan ng bawat isa. Kung paano po ito isasagawa bilang mga lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. At ating ang natunghayan sa ating pagtalakay ng mga naunang kabanata na ang kalayaang iyon ay naaabuso ng mga taga-Korinto. Dahil nga sila'y binayaan ng tinatawag nating special knowledge, ang kalayaan ay ginamit nila bilang pagsasarili sa nais nilang mangyari at para ipahayag ang kanilang mga sarili, ngunit wala namang iniisip na pag-ibig o ginagawang pag-ibig yon sa kanyang kapwa. Nais kong tingnan muna natin ang unang 11 talata na binasa sa ating kanina ng ating elder book. At ating natunghayan doon ang istorya ng bayang Israel doon sa ilang. Kung ating matatandaan, sa aklat ng Hebrews ay napakarami ring kabanata na tinalakay ang patungkol sa halimbawa ng mga Israelita doon sa ilang. At dito nga, sa pamamagitan ni Apostle Paul, kanyang binigyan diin sa mga Israelita, sa mga taga-Korinto, ang nangyari sa kanilang mga ninuno doon sa ilang. Ang kasaysayan ng bayan ng Israel, the covenant people of God, nang sila ay palayain sa kanilang pagkaalipin mula sa bayan ng Ehipto, papunta sa lupang pangako, alam nating lahat na matapos silang tumawid sa dagat na pula, sila ay dinala ng Panginoon doon sa ilang. At doon sa ilang ay tinanggap nila ang napakaraming pagpapala at benepisyo na dala ng Panginoon sa kanilang pagsama sa kanila papunta sa lupang pangako. Natunghayan natin sa ating pag-aaral na sa umaga sila ay balot ng ulap upang hindi sila mainitan, at sa gabi naman sila rin ay pinoprotektahan ng liwanag na nagmumula sa Diyos. Kumakain sila ng mana, kumakain sila ng pugo, umiinom sila ng tubig, bagamat sila'y nasa disyerto. Ang sabi nga sa ating talata, ang kasama nila ay ang bato, darak, na nagsisimbolize mismo sa Panginoong Hesukristo. Dito sinasabi ni Apostle Paul sa kanila na ang kasama ng inyong mga ninuno sa ilang ay walang iba kung hindi ang inyong tinanggap ngayon. Walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Pareho lamang. Ngunit sa kabila ng lahat ng kabutihan ng Diyos sa kanila, sa lahat ng mga pagpalang kanilang tinanggap, naging matigas ang kanilang mga ulo. At alam natin kung ano ang practice ng mga Israelita noong panahon na yon. Sila'y madaling nahulog sa mga Diyos-Diyosan. Sila'y nakipangasawa ng ibang mga lahi at tuwiran nilang nilabag ang Diyos. Kaya naman, sa huli, sinabi na Apostle Paul, sa mga ninuno nyo na matitigas ang ulo, hindi sila nakarating o hindi sila pinayagang makapasok sa lupang pangako. Mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin dito ay ang bayang pinili ng Diyos, ang bayang Israel. Maaaring sa ating kaisipan, palagi nating iniisip kung ako ay bahagi ng covenant people of God, ay tiyak na
ang aking kaligtasan. Ngunit ang mga salitang ating narinig ay hindi nagbibigay ng kasiguruhan sa mga taong nag-aakalang sila nga ay nasa Panginoon pero gumagawa ng mga kasalanang hindi katanggap-tanggap sa Diyos, kagaya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. In the wilderness, the Israelites often worship false god. Palagi nating matutunghayan. And they worship the true God in false ways. Ganoon ang mga nangyayari sa kanila. Marami sa kanila ang nadadalang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Pag sinabi nating Diyos-Diyosan, mga Diyos na gawa ng kamay ng tao, na hindi si Yahweh, na kanilang na-encounter sa kanilang paglalakbay papuntang lupang pangako. Pero meron din naman na sumasamba at nakakilala sa Diyos, kay Yahweh, ngunit mali ang paraan ng pagsamba. So, dalawang klase, maling Diyos at tunay na Diyos, ngunit maling pagsamba. Iyan ang kinasasadlakan ng mga ninuno na ginawang halimbawa ni Paul sa kanila. Paul illustrates the biblical history of those who did not persevere. The wilderness generation enjoyed many benefits, including baptism into Moses. However, most of them died in the wilderness and did not enter the promised land because God was displeased with them. Sobrang reklamador, sobrang tigas ng mga ulo. Alam nyo, mas delikado yon mga kapatid. Kahit ngayon, kung ikukumpara natin sa iglesia natin ngayon sa kasulukuyan, nakakarinig tayo ng pagpapala ng Diyos tuwing Sunday. Tayo may access sa salita ng Diyos. Nagiging patotoo tayo ng kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng yan, patuloy pa rin nahuhulog tayo sa mga bagay na lubos na kinapupuotan ng Diyos. Kaya naman, ito ang babala sa kanila ni Apostle Paul. Baka magaya kayo sa inyong mga ninuno. Idolatry is an ever-present threat to the people of God. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay tunay na palaging threat sa buhay ng mga Israelita noon, maging sa buhay ng iglesia ngayon. Maaring hindi natin na nakikitang mabuti sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa totoo, dito ang numero unong kasalanan na siyang kinasasadlakan ng bawat isang mananampalataya. Kung matatandaan natin, ang ating Panginoong Jesucristo, bago siya magsimula sa kanyang ministeryo, siya ay dinala ng Banal na Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. At anong tinukso sa kanya? Mga bagay na makapag-aalis sa kanya sa Diyos. Mga bagay na Diyos-Diyosan sa mundong ito. Minsan nakakala natin ang Diyos-Diyosan ay yung mga rebulto o yung mga nakaugalian nating sinasambang mga gawa ng kamay. Ngunit anumang bagay na tinataas natin at binibigyan natin ng halaga more than sa Diyos ay Diyos-Diyosan. Kaya naman, ang Diyos-Diyosan, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay isang bagay na palaging kinasasadlakan ng bawat isang mananampalataya kung hindi siya maingat sa kanyang pag-abuso sa kalayaang meron siya sa ating Panginoong Hesukristo. Israel's wandering in the wilderness served as an example to us that
taking part in idolatry without repentance will disqualify a person from salvation. Isipin ninyo. Hindi po nagsasabi na ang kaligtasan ay nawawala. Ngunit kung paano tayo nagbe-behave, kung paano tayo sumusunod sa Diyos, kung paano natin pinahalagahan ng Diyos ay nagpapatunay lamang kung sino tayo sa Kanya. Ang mga tunay na anak ng Diyos ay nagpapahalaga sa Diyos. Kaya huwag tayong pakasiguro. Kung ito ay bagay na mahalaga, kaya ito binigyan ng ginawang babala ni Paul sa iglesia sa Corinto. Ano ang ibig sabihin ni Paul? The need for self-discipline and self-control in the Christian life if we are to persevere in faith till the end. Mahalaga, ulitin ko. Bilang mananampalataya, we must discipline ourselves. We must exercise self-control at all costs, at all time. Hindi po ba? Natutunan natin ang self-control sa biblical interpretation na ang self-control ay kung paano natin kukontrolin ang ating mga sarili sa kalayaang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat yun ang kalalagayan ng mga taga-Korinto. Inaabuso nila ang kanilang kalayaan. Wala silang pagpipigil sa kanilang mga sarili. Wala silang disiplina sa kanilang mga sarili. Kaya naman, ang tunay na mga anak ng Diyos ay magtitiis hanggang huli. They will persevere till the end in Christ. No po. Ang pagtitiis hanggang huli ay sa Panginoon, hindi lamang ayon sa ating mga sarili. Sabi sa verse 12, therefore, let anyone who thinks that he stand take heed lest he fall. No temptation has ever taken you that is not common to man. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape, that you may be able to endure it. Napakahalaga po. Palagi natin itong naririnig. Huwag nating isiping tayo nakatayo, sapagkat hindi natin alam kung kailan tayo babagsak. Huwag nating sabihin tayo matatag, tayo matibay sa pananampalataya, sapagkat hindi natin nalalaman kung kailan tayo mahuhulog sa tukso. Mga kapatid, sa araw-araw, minuto, palaging ang tukso ay naririyan. Kahit sa trabaho, kahit sa loob ng bahay, kahit nasaan kang lugar, kahit ikaw lamang sa iyong sarili, naroroon ang tukso. Naroon ang tukso ng Diyos-Diyosan na palaging kumakalabit sa iyo. Kaya naman sabihin mo, oy tukso, wala kang epekto sa akin. Nagkakamali kayo. O tukso, wala kayong epek. Kayang-kaya ko kayong labanan. Nagkakamali kayo. Yun ang sabi niyo. Mga kapatid, ano ba ang mga bagay na tinutukso sa atin? Bilang mga mananampalataya, yun ang sabi ni Paul, that God is faithful in our temptation. Na kapag nandiyan ang tukso, ang Diyos na nagpo-provide kung paano tayo lalabas sa tuksong yan. Hindi po ba? Tayo nabubuhay kay Kristo. At ang tukso ay kasama sa ating pagpe-persevere sa Panginoon. Paano tayo nagtitiis? Paano natin lalabanan ang mga tuksong yan na dumarating sa ating mga buhay?
Araw-araw, tinutukso tayo ng dyablo. Araw-araw, naandyan ang mga nasa ng ating laman. Pero manampalataya tayo sa Panginoon. Mga kapatid, ang tukso ay lalong mas maigting nung tayo naging mananampalataya. Amen po ba? Nung wala pa tayo sa Panginoon, baliwala ang tukso. Ang tukso, tinatanggap natin with open arms, di ba? Mahulog ba ako? Okay lang. Pero ngayon nakikita natin kung ano ang tukso bilang mga anak ng liwanag, bilang mga lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, bilang mga anak ng Diyos. At nakikita natin kung ano ang kasasadlakan ng isang taong mahuhulog sa tukso. Kaya naman ito'y lubos na binibigyan ng matinding babala ng Panginoon. At ito ang kanyang encouragement sa atin. Ang Diyos ay tapat sa lahat ng ating pagsubok. Hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Ibig sabihin, ang mga pagsubok na yan ay kaya nating labanan kung tayo mananalig sa Kanya. Gusto ko lang ulitin, ang tukso ay kaya nating paglabanan kung mananalig tayo sa Panginoon. Pero, kung lalabanan natin ang ating tukso sa ating mga buhay at mananalig tayo sa sarili nating kakayahan, nakakamali po tayo. Ano gustong sabihin ni Paul sa mga taga-Korinto? Huwag niyo ipagmalaki na kayo'y matatalino. Huwag niyo ipagmalaki na kayo'y bihasa sa katuruan ng Biblia. Huwag yan ang inyong panghawakan. Dahil sa kaalamang yan, malaya na kayong gawin kung ano ang gusto ninyo. Nagkakamali kayo. Alam nyo, dyan nahuhulog ang mga mananampalataya ngayon. Alam nyo yung salitang apostasy? Dyan nagsisimula. Ano po? Yung paglihis sa tunay na pananampalataya. Naunawaan ang tunay na pananampalataya sa kanyang pag-exercise ng sobrang kalayaan, nahuhumaling siya sa mga bagay na unti-unti hindi niya namamalayan, unti-unti siyang lumalayo sa katuruan ng Diyos. Diba sabi sa Hebrews, ang kala nyo nakaangkla kayo, but you slowly drift away. Mga kapatid, at tukso ay bahagi sa ating mga buhay. Magtiwala tayo sa Diyos na lahat ng tukso ay mayroong daan palabas. At ang Diyos ay magpuprovide niyan sa atin. We have Christ, the rock. Di ba? Doon pa lang sa panahon ng kalituhan, sa panahon ng maraming pagsubok, na andoon si Kristo na kasama nila. Napakagandang binigyan. Ang taas na Christology itong binigay ni Apostle Paul, na doon pa lamang sa ilang kasama na nila si Jesus Christ. Siya yung darak. At ngayon, dito binigyan niya ng diin, kasama natin ang Panginoon sa lahat ng pagsubok. Ano yung advice ni Paul sa kanila? Flee themselves from idolatry. 3 bagay. Sabi ni Paul, flee it, have no part in it, not put ourselves in a situation where we might fall into it. Speaking of temptation, lumayo kayo sa tukso. Huwag niyong dikitan ang tukso. Huwag kayo makipaglaro sa tukso. Lahat ng bagay na sa tingin nyo ay maghuhulog sa inyo sa tukso, huwag niyong ilagay ang inyong sarili. Amen po ba? Sa umaga pa lang, kapag nag-start ang oras natin at nagising tayo sa ating pagkatulog, nadaplot natin ang ating cellphone, dahil ngayon ang tukso, sabi ko nga, ay naandyan na palagi.
Pagbukas, makakita ka ng reel, dire-diretso na yun. Dire-diretso na. Sasabihin mo, sa umaga, ang sinasabi ng iyong isipan, ng iyong banal na espiritu, na pagdisiplina mo sa sarili, ng self-control, pagka umaga, I will start my day praying to the Lord or reading His Word. Pero pagising mo pa lang, nagtut ang iyong cellphone, may nag-message, pagkuha mo ng iyong cellphone, mapunta ka na ng Facebook, mapapadayo ka na rin sa reel, at di mo na malayan, isang oras na ginugol mo, kagaganon. Dire-diretso yun. Tama po ba, mali? At totally, wala na sa isipan mo ang Panginoon. At aminado ako, mahuhulog at mahuhulog ka. At doon mo lang marirealize, paano na ako kung wala ang Panginoon sa akin? Di ba? Di ba? Alam natin, ang dapat natin gawin. Pero matindi ang tawag ng tukso, mga kapatid. Imbis na isipin mo ang Diyos at mag-focus ka sa mga bagay na gagawin mo maka-Diyos sa buong na maghapon, panay kamunduhan ang unang papasok sa iyong isipan. At yun na magdadala sa atin sa isang dapat pinagpalang araw, kung hindi araw na kung saan mahinang-mahina tayo sapagkat mali nating sinimulan ang ating araw. Huwag nating sabihin, malakas tayo. Kuya, alam ko naman, mamaya na ako pe-pray. Alam nyo, sa haba ng oras na kinuha ng internet, babaksakan nyo ang prayer nyo sa loob ng CR. Tama ba, mali? Wala kang panahon. Kung simulan mo pa lang sa umaga, nakita mo na, patayin mo na. Patayin mo na. Huwag mo na buksan. Ganun na sinasabi. Lumayo ka sa tukso. Huwag mong pag nakita mo, hindi baling mamaya na lang. Tapusin ko lang ilang pahina mamaya. Practice your self-control. Yun ang sinasabi sa atin. Isang napakagandang halimbawa na inilarawan ni Paul yung participation natin sa Lord's Supper at yung participation ng mga taga-Korinto sa pagkain ng mga pagkain handog sa Diyos-Diyosan. Kanina, noong ating unang pinag-aralan, ang sabi lamang natin dito, ang sabi ni Paul sa chapter 8, ang sabi niya, yung pagkain sa Diyos-Diyosan, pagkain sa templo, ay walang problema. Sapagkat sabi nila, yun namang pagkain ng mga pagkain iniaalay sa Diyos-Diyosan, ay hindi naman iniaalay sa tunay na Diyos. Ibig sabihin, yung pagkain namang kinakain doon ay hindi naman makapagpabago sa akin kung ano ko sa Panginoong Jesucristo. Tama naman, hindi po ba? Pero ang sabi ni Paul, ang kanyang argumento ng una, pero tingnan niyo yung mga nakakakita sa inyong mahihina. Mahihina, di ba? Okay, sa sarili nyo nga, hindi kayo gumagawa ng masama, pero paano yung konsensya ng iba na nakakakita sa inyo, na hindi naman naiintindihan yung special knowledge na meron kayo? Anong ginagawa nyo bilang mga mananampalataya? Nagmamalaki kayo. Kinakalimutan ninyo ang inyong buhay ay hindi sa inyong sarili lamang, kung hindi you belong to the body of Christ. May mga kapatid na nakatingin sa inyo na naapektuhan ng mga bagay na ginagawa ninyo. Lalo na yung mga mahihinang kapatid. Yun lamang issue ng una. Pero this time, ang sabi niya, kung nagpa-participate kayo sa Lord's Supper tuwing worship service, and then kumakain din kayo sa pagan worship ng mga inaalay sa Diyos-Diyosan, you're participating in an evil reality. Yun ang tunay. Alam nyo ba na actually, kapag kumakain sila ng pagkain niyahandog sa Diyos-Diyosan,
they worship the demons and the idols. Sumasamba talaga sila sa demonyo. Iyon ang totoo. Hindi naman si Jesus yung mga nandun sa templo di ba? Tama. Sino ba yon? Gawa lang ng tao. Hindi naman nga tunay na Diyos yan. Pero who is behind sa mga Diyos-Diyosang yan? Sino ang nasa likod? Si Satan. At hindi pwede na nagpa-participate kayo sa table ni Christ at the same time ay nagpa-participate kayo sa table ni Satan. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo pwedeng makijoin doon sa mga interfaith worship service. Di ba? Sikat na sikat ngayon yan. May panawagan ng ating presidente. Mag-alay tayo ng panalangin. Pumunta tayo ng Luneta. Mag-alay tayo ng panalangin kasama ang mga kapwa nating Pilipino. Nandoon ang Muslim. Nandoon ang mga ibang mga mananampalataya. Di ba? Interfaith worship. Mga kapatid, hindi tayo pwedeng makisalo sa kanila sapagkat iba ang kanilang Diyos. Hindi po ba? Iba ang kanilang sinasamba. Alam nyo, hindi lang naman yun ang issue natin eh. Maaaring ang issue natin doon sa mga hindi mananampalataya, katulad ng mga Muslim, of course, hindi sila nakakilala kay Yahweh. Pero paano yung mga nagsasabing sila'y Kristiyano din? Di ba? Bakit kayo nararito sa church na ito? Bakit ang bawat isa sa atin na nag-decide na itong iglesia na kung saan na kayo maglilingkod sa Diyos? Sapagkat alam natin sa ating puso na ang iglesyang ito'y iglesia ng Panginoon. Na ang iglesyang ito ay walang sinasamba kung hindi ang tunay na Diyos. Ang Diyos na sinasabi ng Biblia. Ang Diyos na pinakikilala sa atin ng Bible, ng Scripture. Kaya nandito tayo. Pero yung makipag-fellowship tayo doon sa mga nagsasabing mananampalataya, pero ang conviction ay hindi naman tunay na Diyos ng Biblia, nakakamali po tayo doon. Hindi po ba? Kaya nga, sa mga taong naroon sa labas, nalilito sila. Kala ko ba, reform yan? Bakit? Nag-Christian worship pag kumakanta na nila, ganoon pa kamay. Di ba? Paano ba naging reform yan? Di ba? Naniniwala siya doon sa regulative principle of worship because iyon ang itinuturo ng Biblia. Pero dahil naanyayahan ka ng isang kapatiran dumalo roon sa gawain na kung saan, sabi niya, pareho naman tayo ng Diyos. Naniwala ka naman. Of course, pwede pala po malakpak. Papalakpak lang naman. Okay lang naman. Pero hindi po yun. Actually, nakikisama tayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi porket ang sinasabi niya si Kristo, si Jesus, ay hindi na nga yun Diyos-Diyosan. Naintindihan natin? Lahat ng pangalang Kristo ay hindi palagi nating sabihin yung Kristo ng Bible. Baka Kristo ng sabungan. Di ba? Sapagkat ang tunay na Diyos ay yung sinasabi ng Bible. Maraming mananampalataya na naririyan na sinasabi si Kristo, pero si Kristo na resulta ng kanilang imahinasyon. Yung tunay na nakakilala sa Panginoon ay nagtsatsaga na kilalanin siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Hindi yung kilala ko lang si Jesus. Lahat kilala si Jesus Christ. Pero siya ba ang Jesus na sinasabi ng Biblia? Dapat naging maingat po tayo. Bilang mga mananampalataya, love for other believers must determine our Christian response. Sa lahat ng ating gagawin, sa pagsasagawa ng ating kalayaan sa Panginoon, dapat nakaka-edify. Hindi po ba?
Alam natin na tayo malaya sa lahat ng bagay. Malaya nating gawin. Alam natin meron tayong angking karunungan sapagkat ang liwanag na salita ng Diyos ay nasa sa atin. Pero hindi dapat natin itong abusuhin. Bagkos, palagi po nating isik ang freedom na yan para sa kapakanan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Sa ating pangwakas, tinignan natin kung ano yung issue doon sa pagkain ng leftover meat na inalay sa templo ng Diyos-Diyosan. O, i-relate ko uli sa piyesta. Ano po? I-relate uli natin sa piyesta. So, ang pagkain na ibinigay sa iyo ng iyong kapatid, inuwian ka mula sa piyesta, ay pwede mong kainin. Amen? Kung ikay inayayahan at napadaan ka sa isang piyesta, inayayahan ka ng kapatid kumain, kumain ka. Huwag ka na magtanong, ang sabi ni Paul. Di ba? Lalo na, asar kumain, asar pa naman ng minuto. Daw sabihin mo, oh, bawal. Mga kapatid, mali. Ano po? Pero, kapag meron nagsabi sa iyo na ang pagkain na yan ay inialay sa Diyos-Diyosan. Ang ibig sabihin, yung nag-alok sa iyo, yung nagsabi sa iyo, ay naiintindihan ang mga bagay patungkol sa way ng Diyos. Hindi mo pwedeng kainin. Okay? Pas na muna, nagda-diet ako. Di ba? Gusto ko lang linawin. Kailan natin dapat kainin? Kung kailan wag kainin. Kaya pag may nagpakain sa inyo, pumunta na kayo sa pinakasulok-sulukan na hindi kayo makikita para wala magpaalala. Oy, inalaya sa Diyos-Diyosan. Di ba? Pwede tayong kumain, mga kapatid. Wala pong epekto sa atin ang pagkain na yun. Pero may epekto ang ating gagawin sa isipan ng mga kapatid nating mahina ang pananampalataya. Again, hindi yung act of eating, kung hindi yung context ng eating. Ano po? Kaya bilang mga malaya na sa Panginoon, maging marunong tayo sa salita ng Diyos. At diyan po tayo magwawakas, sapagkat meron pa pong verse yan hanggang 33. Pero isinama ko po yan sa susunod na sermon. At ang paborito nyo, whether you eat or drink, or whatever you do all to the glory of God. Yan po ang topic natin next Sunday. Tayo po manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na aming tinalakay sa umagang ito. Salamat po sa kasimplihan ng mga salita at mga halimbawa na pinagkaloob mo po sa amin upang matulungan kami na maintindihan ang mga bagay na nais mo pong sabihin sa amin. Salamat po, O Diyos, dahil ginagawa mong lahat para mga anak mo'y maturuan, mabigyan ng kaliwanagan sa lahat ng bagay na pinag-uutos mo ayon sa iyong mga salita. Kaya naman, amin Diyos, dalangin po namin na ang bawat mensahe at karunungan na aming narinig, magawit nga po namin ito para sa kalalolahati ng iyong pangalan at para sa aming pag-ibig sa aming kapatid, hindi po sa aming sariling kapakanan. Salamat po sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.